Naman Mm. kalakihan 'tong topic na ito, eh, Mm. 1.9 trillion pesos lang naman yung pinag-uusapan natin dito. Okey, across 3 administrations. I suppose we can agree 'no, na si Senator Ping Lacson yung right person to call this out. Yes, oo. Pero, nagdi-disagree lang ako dun sa kanyang numbers. Tingin ko it's much higher. Oo nga, eh. Dahil baka ang binibilang niya yung talagang technically sinasabing flood control. Oo, Pero pero marami may kasing sanga-sanga nakadikit pa yan, diyan, 'di eh. ba? Oo, maraming Mm. nakadikit diyan, eh. Even irrigation nakadikit diyan, even yung, waste management nakadikit diyan. So, baka yun yung sinasabi niya na strictly nakalagay, nakasulat na flood control projects. Pero Mm. maraming kuwan yan, eh, forward tsaka backward, linkages, eh, Pero na 'di Sen ba? pero Sen, are you saying Hmm. mas magaling ka kay Senator Ping Lacson pagdating sa budget? Hindi naman, dinadagdagan ko lang, dahil Ah. baka medyo very particular yung focus ni Senator, Ping Lacson, eh. Parang, sa Taguig very particular yung focus niya, 'di ba? Hmm. Ito yung ghost projects, ito yung reclamation project na walang permiso. Pero I'm sure marami pang anomalya diyan sa Taguig, hindi Ba't lang naman 'yan. nadamay pinag-uusapan natin big picture pa lang 1.9 trillion pesos na budget for flood control, eh. Bakit naman Hmm. nabaling na naman agad Oo. sa Taguig, 'di ba? Hindi, Nananahimik na nga oo. yung Halimbawa head ng lang. political dynasty dun, eh. Halimbawa lang, paano halimbawa yung reclamation project, hindi naman yan technically flood control, 'di ba? Oo, Mm. pero, nakaugnay yan sa flood control in more ways than one, 'di ba? Yan lang Mm. naman sinasabi natin. Oh, actually I Hmm. remember last year yata ito 'no, ang naging guest ko Mm. rito si Budget Babe, si Zaiza Susara. Nabanggit din Mm. niya yan, eh, pero if I Kaibigan natin remember yan. correctly, mas Hmm. malaki pa yung ano, yung binabanggit niya na flood control budget over the years. Mukhang hindi lang Mm. 1.9 trillion pesos. Mukhang Yes. may tama yung sinabi ni Sen. Edu, na kung ano lang yung nakasulat siguro na flood control as allocated, pero maraming sanga-sanga pa yan, eh. Mm. Pero ang point ko Yes. Sen, 'no, ba't naman tayo umabot sa ganito? Again, wag lang lalaktawan lang natin yung ano, yung pag-uusapan na Hmm. administrasyon. Pag-usapan Mm. lang natin Aquino at saka Duterte, okey? Bawal Hmm. pag-usapan yung susunod, okey? Hmm. Ang tanong ko lang, eh, bakit naman umabot ng ganito, 1.9 trillion pesos for flood control, eto binabaha pa rin tayo. Tapos apparently walang sinusunod na master plan. Bakit nakalusot yun? Well, nung una, nung nawala yung pork barrel, diyan nag-shift. Yung bagong pork barrel ay flood control. Nagsimula yung dredging, eh, tapos naging Mm. full-blown flood control na. Yang, Mm. so hindi naman papayag, tingin mo ba papayag yung mga pulitiko na mawala yung pork barrel? Mawala Mm. yung mga, insertions, allocables, 'no, mga leadership funds, 'no? So, naghanap sila ng iba. So, kaya umangat, lumobo yang, flood control na hindi naman gano'n kalaki before, 'no? Mm. Ikalawa, yun nga, yung, pinag-uusapan natin kanina na yung master plan. Yung master plan sana yung, malaki pero hindi ganyan kalaki at mas effective sana. Katulad Mm. ng mga master plan sa ibang bansa. Halimbawa, yung napuntahan natin 'di ba, Christian, sa Tokyo? Dun pa tayo Oo. nag-podcast 'di ba, sa gitna nung isang huge water cistern na bahagi ng isang flood control. 'Di Sa ba, siguro ilalim. nagastos nila diyan mga ₱200 billion, over a decade or so, 'no? Pero nakita mo effective, 'di ba? Mm. Effective, 'no? Malayo dun sa more than 2 trillion na walang impact sa ating flood control, 'no? At, very open, very transparent yung kanilang proyekto. Puwede mong puntahan, eh. Puwede mong panoorin yung sistema, 'di ba? Tama. Pinuntahan natin paano tina-transform yung rainwater into potable water, in the process creating, energy, electricity, 'di ba? Yung pinagmamalaki nila, eh. Dahil wala silang Mm. tinatago, wala silang Mm. tinatago. Eh, sa'tin may nakita ka na bang flood control na nakabulatlat, pinapakita sa lahat? Wala, bakit? Eh, most probably either ghost o kapos, 'no, dun sa dapat, nagawa, 'no? At saka alam natin na plagued by kickbacks. Kaya Yun nga. yun yung ikalawa na wala talagang master plan na naggo-govern. Nagbigay si Babe Singson ng ng master plan, tinapon naman sa basurahan, 'di ba? Nung So, Duterte tapos administration.
Yes, tapos nagkaroon ka ng 14,000 flood control projects nung panahon ni Digong imbis na yung master plan ang sinunod, 'di ba? Mm. Pero yun yung ikatlo. Siguro baka kinakailangan ng ayusin din yung ating political system, lalo na yung usapin sa term ng isang presidente dahil, yang mga strategic projects na 'yan 'no, drainage 'no, isang holistic drainage system, isang holistic flood control, isang holistic, waste management, et cetera. Medyo generational 'yan, eh, hindi yan kaya ng 4, 6 na taon, 'di ba? Mm. Siyempre yung mga politiko, especially yung presidente, gusto niya mga projects na puwede niya ipagmalaki habang siya ay presidente. Wala na siyang Mm. pakialam dun sa hindi na siya presidente, 'di ba? Mm. Kunyari human nature, 'no, unless meron kang Christian Esguerra na magiging presidente, 'no, yung human nature niya mas strategic, mas long term. Pero Puwede ba karamihan ng patapusin na oo. muna 'no? Bahala na naman 'yan, eh, dun sa mga bashers natin, eh. Talagang So karamihan sinasampalan ako nitong kausap ko, eh. So karamihan ng mga pulitiko, if not all, ang gusto nila proyekto na puwede nila ipagmalaki sa kanilang termino. Pero Mm. kung meron kang at least 2 terms, meron kang magagawa na medyo Puwede. strategic, 'di ba? Na puwede mong ipagmalaki, "Oh, natapos ko itong kalahati ng flood control. Yung susunod ay hindi na puwedeng bawiin nung susunod na successor ko. Dahil na-set up ko na, eh. Na-set up Oo. ko na yung infrastructure. So, dapat na lang ituloy." So, Mm. kailangan meron ding pagbabago sa political system mo, eh, para, magkaroon ka ng mga proyekto na medyo long term, at least 2 dekada, 3 dekada. 'No, dahil gano'n gano'n ito malalaking proyekto na ito, generational ito, eh, 'no? Mm. Hindi ito matatapos sa isang termino lamang, eh, matatapos ito sa isang henerasyon, Mm. 'no? Yung gano'n ba na Kasi tapos siyempre yung pinakahuli, mapaltan yung ating mga tao sa gobyerno, mm. 'no? Yun yung lagi natin sinasabi na electoral revolution. Kailangan sa dulo magpalit ng mga tao na matitino at Sen magagaling. Sen, I Hmm, completely agree sa lahat po ng nilatag ninyong dahilan at tsaka posibleng solusyon kung bakit, mm, umabot tayo sa ganitong punto na almost ₱2 trillion ang budget sa flood control across mm, 3 administrations, pero nandiyan pa rin yung problema kung hindi man lumala pa 'no. Pero naisip ko mm, ito 'no, ito seriously, dahil aware naman yung mga tao ngayon sa bigat ng problema tsaka kung gaano kalaking perang pinagnanakaw dito sa flood control, hindi ba puwedeng gamitin itong public pressure na ito, talagang paigtingin to make sure that this yes. administration, pasensya na po sa mga viewers 'no, hindi po ito kritisismo. Yuse Claire, hindi po ito kritisismo kay ano, kay President, Ferdinand Bongbong Marcos Mm, Jr., Siya lang po nagkataon yung presidente ngayon kaya naisip ko lang pong sabihin. Kung si Ronald Llamas po yung presidente ngayon, eto rin po yung sasabihin ko. Okey lang po, ah? Sige. Eto po yung gusto kong sabihin, puwede na po ba? hmm. Sabi ko nga last week, na kung tatakbo ako for president at mananalo, tapos ikaw yung aking spokesperson, lahat ng sasabihin ko kokontrahin mo. Opo, opo, sige. Hmm, Hindi, hindi, 'di hindi ko ba? nga kinokontra, eh. Actually, sususugan ko po, oo. So, buong paggalang ko pong sinasabi Mm, na baka po puwedeng gamitin itong public pressure ngayon sa flood control, galit yung mga tao dahil ninanakaw at maraming salamat po kay President Marcos dahil talagang pinangunahan niya po yung kampanya laban dito sa flood control corruption, baka puwedeng gamitin po itong public pressure na ito para talagang ma-pressure yung mga magnanakaw na mga legislators na huwag niyong papakialaman yung flood control. Ang gagawin natin dito, susunod tayo lahat dito sa master plan. Hindi puwedeng uutay-utayin niyo yung mga proyekto dahil meron yes, kayong mga kontraktor na kausap, tapos kukuha kayo ng bakas diyan. Kumbaga, puwedeng yes, gamitin yung pressure na ito. Again, hindi po yes, ito kritisismo kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos 'no, suggestion po ito. yes. Yung isang governor na kausap ko kanina, ang sinisisi tao, tapon daw ng tapon ng basura, eh. Hmm, 'Di ba? 'di ba Oo, marami sinisisi pa yung rin mga marami pa congressman ring na mga ganiyang nakakatao? mga mga opisyales, national tsaka lokal. Hindi nila sisisihin yung sarili nila, sisisihin nila tao, nagtatapon ng basura at saka high tide, tsaka climate change. Mm. Oo. Ne Umiinit ang ulo ko kanina, eh. bakit? Ayun nga, sinisisi nga high tide, 'no, climate change, mga tao na nagtatapon ng basura.
'di ba? Hindi Sen, Wala man lang self-awareness kahit konti, eh. hindi Sen, technically problema rin talaga natin yung walang habas sa pagtatapon ng basura. Pero Of course, kung ang pero pag-uusapan bigyan mo sila ng tatapunan ng basura. oo, Ano 'yan, bigyan mo turuan mo ng segregation, 'di ba? Hindi Bigyan mo Sen, saan nilalagay. Ba't mo sisisihin na lang sila, eh, wala naman silang tatapunan. Puro kayo landfill, 'di ba? Puro kayo mga garbage truck na kumikita mga local officials, 'di ba? Sen, Kaya hindi pa hmm. Sen, hindi pa ako tapos Sen, okey lang ba ituloy? Okey, okey. Hindi Mainit pa lang tapos. ulo ko, pasensya na, Hindi, pasensya na. premise pa lang yung sinasabi ko, eh, talagang na-istoriko na ako dito, eh, nakakatkat, eh. Hindi, ang gusto kong sabihin, nakalimutan ko na nga, eh. Hindi kung galit imbes na Oo. sisihin yung mga taong nagkakalat o hindi maayos, walang disiplina, eh, siguro masisihin natin yung mga pulitiko nagnakaw, ibinulsa itong flood control. Mm, Kahit meron ng malaking problema sa disiplina, ang dapat i-address natin yung kawalan ng disiplina nitong mga walang hiyang magnanakaw na ito. correct. Mm, Mm. mm. Wala, eh, walang pagte-temper ng kanilang greed, eh, hindi ba? Again, dito sa budget na ito yung gusto kong tanungin Sen, eh, 'no, pag-usapan natin ito. Bilang kayo dati po kayo sa pamahalaan, very Hmm, influential, hanggang ngayon very influential po kayo sir. Mm. eh, di wow. Ito naman basic Hmm, naman po ito 'no, sa mga nagtitiyaga mm, pa manood sa podcast na ito, basic naman po ito. Sa mga hindi pa hmm, nag-a-unfollow, ah hmm. technically hindi naman trabaho ng isang legislator talaga yung ano, eh, mag-point kung saan yung mga project, kung saan dadalhin yung budget. Dahil conflict of interest yun, eh. Sila nga yung merong power of the purse tapos bibigyan mo sila ng, karapatan o kapangyarihan para sabihin itong kunwari 500 billion dito ko dadalhin yan sa proyektong ito. Miski hindi naman nakadikit dun sa priority. Kasi nakakaalam niyan yung ano, eh, yung executive supposedly, 'di ba? Kaya nga tinatawag yan na president's budget. Again, hindi po ito kritisismo kay mahal na Pangulong Marcos, hindi po ano. Kunwari flood control lang, dapat DPWH yung nakakaalam niyan. Dapat hindi pinapakialaman yan ng mga legislator. Pero in reality, sa ating sistema ng politika, etong mga legislators, eh, puwede ba namang wala kaming pakialam diyan, hindi ba? Kaya nga kami merong karapatan meron kaming power of the purse, hindi ba? So, puwede naman kaming mag-amend. Yun ang ginagamit nilang dahilan, eh, 'di ba? Hindi naman daw porke amendment, insertion na. Ang problema dun talaga nagkakaroon ano, eh, ng dapat paglilinaw, hindi po ba? Dahil yung ginagawa ng ibang legislators, clearly insertion. Hindi naman siya nakadikit dun sa proyekto, priority ng gobyerno, tapos meron pa silang ano, kumbaga porsiyento. Ngayon 'pag nahuli sasabihin, "Hindi, amendment 'yan, trabaho namin 'yan, eh." Ngayon papaano ba sosolusyunan yung problema na yun? Yung inherent conflict of interest na yun? Saang kuweba ka ba nakatira? 'Di ba yung 'Di ba yung power of the purse, puwede kang kumuha sa purse. 'Di ba yun ang ginagawa nila? Kumukuha sila sa purse dahil may power of the purse nga, eh, 'di ba? Kukulimbatin. Oo, power of the purse. May power ka sa purse, ibig sabihin puwede kang kumuha sa purse, 'no? Yun. Okey. Ang problema yung pagkuha mo sa purse walang limit. Sabi mo nga hindi mino-moderate, eh, 'di ba? Kaya, yes, kailangan baguhin yung sistema. Yes, kailangan gumawa ng mga batas para 'yan ay, maparusahan. Pero sa dulo, inuulit natin, kailangan palitan yung mga 'yan, 'di ba? Kailangan palitan yung mga 'yan. Eh, kaso Ngayon kailan medyo pa naman, eh. complicated, eh, dahil nasa gitna ka ng impeachment, nasa gitna ka ng isang existential battle, papunta ka sa isang defining election, so medyo delicate, 'di ba? May ginagawa kang balancing act. Ang Mm, sinasabi ko lang, hindi natin nakakalimutan yung ugat ng problema at hindi natin kinakalimutan yung mga dapat kalusin, no? At hindi natin kinakalimutan yung, ating vision, yung ating mission na talagang baguhin lahat itong mga ito. 'No? Dahil institutionalize, eh, 'no? Hindi lang leadership fund, may mahigit pa na pondo itong mga senador, 'no? Itong mga congressmen, kuwan institutionalize 'yan. So, kailangan mo talaga ng reset. Reset in terms of systems, reset in terms of, leaders, 'no? Reset in terms of culture. Dahil bahagi na nagsu-sustain dito ay kultura, eh. 'Di ba? mm, A culture of impunity, a culture of, subservience, 'di ba? Ah, mm, kaya, hindi ko kailangan ng,
mas marami pang usap tungkol dito, pero ito yung pinag-uusapan natin simula nung nag-guest ako rito sa walang kakuwenta-kuwentang podcast na ito 3 years ago, eh, 'di ba? Paulit-ulit tayo diyan, eh. Sa Hmm, dulo, sa 2028, yan yung defining sa'tin. Tayo ay mahuhulog sa bangin, tayo ay magkakaroon ng isang failed state, civil war, province ng isang superpower o hindi, 'no? grabe No naman less than that, oo. Sen, ba't niya naman Mm. tinakot yung mga kababayan natin, grabe naman Dapat kayo. naman talagang takutin ang isa't isa, eh, dahil, Hindi ibig sabihin kuwan gano'n. 'to, eh, nasa bingit tayo, eh, 'no, eh, hindi naman lahat puwedeng mag-migrate, hindi naman lahat puwedeng lumabas ng bansa, eh, Ah, di kuwan na, eh di ganito, itong Mr. flood control is the tip of the iceberg.